Magandang araw. Muli at tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Mathematics 8. At ako po muli ang inyong guro, si Teacher Yul. Ngayon ang ating lesson ay nasa week 3 na tayo. Our lesson is all about the illustrating and simplifying of rational or rational algebraic expressions or algebraic expression. Okay. So, bago tayo magpatuloy sa ating lesson, let us have our review about the real numbers. So, meron tayong iba't ibang klase ng real numbers. Okay? So, meron tayong rational numbers tapos irrational numbers. So, makikita natin sa left side yung rational numbers tapos sa right side naman ay yung irrational numbers. Okay. Pag tinawag natin rational numbers, ito yung mga numbers na pwedeng isulat sa fraction o kaya sa decimal numbers. Kaya mga tinatawag natin whole numbers, integers. Okay. O pwede natin ma-express sa lowest term. Okay, ma-simplify. But the irrational numbers, although pwede natin ma-simplify, kaya lang hindi siya yung maging sakto, no? Maging sakto doon sa kanyang hinihing value. Okay, so irrational numbers. Although na pag-aralan ito natapos yung aralin sa yung na karang level o mga karang pag-aaral, no? Okay, so let us now proceed. In mathematics, a rational number is a number that can be expressed as the quotient or fraction. So, tatandaan niyo po, kapag pinag-usapan ng rational number, ito yung tumutukoy sa quotient, no? Quotient or fraction. So, ganito yung kanyang form. So, tatandaan niyo na parang ganun din, no? Pag pinag-usapan yung rational or from the word ratio. Ayan, ratio. So, example of one ratio ay meron tayong 1:2, 3:3. So, inaano natin, no? Pina-fraction. Okay? So, ayan, of two integers and numerator p and a non-zero denominator of u. So, yun nga lang, mayroon siyang condition. Okay? So, dapat ang denominator nyo ay hindi maging 0. Okay? At yung numerator natin, okay? So, yan ang parts ng fraction. Then, since q may be equal to 1, every integer is a rational number. Okay. So, tatandaan nyo na yung whole number o integers na nakasulat, example, meron tayong 5, meron niyang denominator na 1. Always, lahat ng yang numbers, pag whole numbers o integers, may 1 yan. Hindi lang yung ganitong nakasulat na fraction. Okay? So, lahat ng numbers, meron yan na denominator na 1. Yun ang sinasabi doon. Okay? At, yan, ito yung sinasabi na dapat yung denominator is not equal to 0. Kasi, kapag naging 0 yon hindi na mahanap yung sagot. It will be now undefined. No? Undefined na yun. Or, if you are using a calculator, okay, so maging output nyo, display o sagot, error. So, tatandaan nyo, dapat hindi maging 0. Or, other, tip, may mga tip tayo. Ito, tingnan natin. Kapag mayroon tayong quotient o fraction, ito yung sinasabi, 1 divided by 0, okay, ito yung tinatawag natin na undefined. Okay? Undefined. Yan. So, undefined tayo or error. Pero pag yung ating 0 ay numerator at 1 naman ang ating denominator, yan ay 0. So, mayroon niyang value o mahanap ang sagot.
So, tatandaan nyo. Okay. So, sa exponent naman, kapag yung value ay laging may exponent na 0, automatic na yan. Ang sagot ay 1. Even the letter or the variable, no? A raised to 0, kahit yan ay letter, okay? Ang maging sagot mo always, meron na siyang 1. Laging ganun. So, yan ang kanyang katumbas na sagot. Tatandaan nyo lagi yung rules ng 0. That is the, napakalaga yan para di kayo malito sa mga ganong maka-encounter kayo ng ganong question. Okay. So, tuloy natin. So, in this example, 1.5 equals 3 over 2. Okay. So, yun ang kanyang ratio, kaya equivalent sa fraction. Okay. So, ayan, madali lang naman alamin yung rational, no? Although kung medyo na first time mo ito na-encounter, mahirap nga kung titignan mo yung mga kanyang form. Okay. Of course, marami nahirapan sa fraction, but ngayon, matulungan ka na para maging madali sa iyo. Okay. So, another example, rational numbers, 5. Ayan, nakita nyo 5. Kasi may katumbas yan na denominator na 1. Yan, merong 1 yan. So, hindi na sinusulat yung denominator kapag 1 na understood na yan na whole number. Okay. So, negative 1, 2 over 5. Okay. So, ayan, lahat yan ay rational numbers na natukoy kasi pwede natin express sa lowest term. Okay. So, karagdagan pa dito pag irrational, kapag meron tayong mga negative sign sa loob. So, hindi natin pwede ma-express yan. Okay? So, negative, kahit yan ay, so we can't express as rational, that's why it is irrational. Okay? So, yan, may example na irrational para madali malaman nyo. Or even a variable kapag hindi siya perfect. Okay? So, x squared of x. So, ganun. Mahirap siyang i-express. Yan, hindi rin siya pwedeng i-express sa lowest term. So, ganun lang kadali ang rational. Irrational, then rational. Okay, fraction, yan. So, yan na yung sinasabi natin. Kapag tinawag na rational, either it is referring to fraction or quotient o division. Okay, yun po ang ibig sabihin ng rational. Okay, next. So, ito yung mga ibang examples pa para lalo nating masundan o manuwa ng rational. No? Rational number, a number that can be expressed as fraction a of b. Ang ginamit naman na letters ay a, b. A divided by b or a over b, where a and b are both integers but b cannot be 0. Ayan, laging may rules. So, example, fraction, ayan, 1/2, 2/3, and negative 3/4. Okay, so we can express in the lowest term. So ito karagdagan na lang, but ito ay medyo komplikado na kasi may kasama na siyang operation na mag-add na tayo ng fraction. Okay. So pinapakita ko lang na either irrational will be a fraction. So okay na po tayo sa next. Rational algebraic expressions. So, bago tayo tumuloy doon, ay alamin natin yung iba't ibang terms. No? Algebra, noon na aral nyo na to sa grade 7, pinaral na sa inyo what is algebra. Okay. So, the part of mathematics, English letters, and other general symbols are used to represent numbers and quantities in formulae and equations. So, pag pinag-usapan ng algebra, tatandaan yung lagi, ito na yung mga operations, multiple operations, na may kasama ng numbers at letters. So, kung dati ay basic lang tayo, nagpa-plus lang tayo, nag-subtract lang tayo ng numbers, halimbawa, 5 plus 1, 5 minus 1. So, basic lang yan, fundamentals lang yan. Okay, pero pagdating sa algebra, may kasama ng letters na although, may ganun pa rin, addition, subtraction. So, kaya lang, 5x plus 1, 5x minus 1, may letters na. So, hindi naman sa mahirap.
susundin lang yung rules ng addition, subtraction, sinamahan na ng letters. Yun lang po si algebra. At this same time, mga symbols. Denominator, ayan. So, alam natin parts of fraction, numerator and denominator. Ano? So, expression, ayan, kasama na yan, algebraic expressions, algebraic expressions. So, yan ay tinatawag na ito na, isang expression yan, x plus 4 over 2. That is algebraic or algebraic expression. Kapag may kasamang numbers na at letters, ay tinatawag, and operations, ay tinatawag na siya na algebraic expression. Okay? At din sa algebraic expression, meron tayong tinatawag na terms. Pag isang term lang, no, example, 4x, that is a monomial. Pag itong dalawa, x plus 4, binomial. Pag marami na, polynomial. So, tatandaan niyo po yung lahat ng mga terms in algebraic expression. Okay. So, ayan, ratio, the quantitative relation between two amounts showing the number of times one value contains or is contained with the other. So, yun. Inaan natin, no, yung nagkaroon tayo ng ang tawag dito, ratio, yung pinoportion natin, no? Pinoportion. Bawa, isang lalaki, dalawang babae, isang babae, dalawang lalaki. Ganun. Isang libro, dalawang estudyante. Yan, ratio natin. So, hindi ko masama mabanggit yung Tagalog na may, na hindi ko mabanggit. Rational expressions. So, ito na yun, kasama na, expression na. No? Pag expression, kasama na yung algebra. Kaya, rational expression, ito yung ating naging topic ngayon. So, a ratio of two polynomials. So, ito yung mga example na yan, rational expression. Yan, naka-fraction na siya. So, ang purpose niyan ay we are going to find the lowest term or simplify the rational expression. So, next. A rational expression is nothing more than a fraction in which the numerator and or the denominator are polynomials. So, ito, lahat ng ito example ng rational expressions. Kasi, hindi lang naman siya ay ganon, meron kasi siyang 1. Okay, so, kahit gano'ng kahaba yan, that is rational expression. Okay, so meron siyang 1. That's why it is, we can write in fraction form. A rational algebraic expression is a ratio of two polynomials provided that the denominator is not yan, nabanggit natin yan. Napakahalaga na matunan yung rules. Huwag na magkalimutan. Kapag not equal to 0, kasi kapag yung denominator may 0, yun ay undefined. Tatandaan nyo. Then ito ay presentation. Yan. So, dapat ito daw ay hindi maging 0. Okay? Tatandaan nyo lagi. Dapat yan ay hindi 0. Okay. Not equal to 0. Kaya, sige. Yan. Slash. Not equal to 0. Tatandaan nyo. So, this is an example of the rational expression. So, ito, naka-lowest term na yan. So, it's okay. That is already the rational expression. Okay, so, another example, ito, lahat na ito ay rational expression. So, ito, how to simplify now, no? How to make it in lowest term. So, pinapakita na siya. But anyway, that's only example. Matutunan natin kung paano ito ginagawa nila. So, in the next slide natin, I will teach you how to find the lowest term. Okay, that's it for this slide. So, next, we have another example. Ito na. For number 1, we have 2x, 6x. Okay. So, ito yung example of rational. So, basic lang ito, no? Basic lang siya. Okay. So, ayan, y minus 3. Rational yan. Bakit? Meron kasi yung 1 sa baba. Okay. Rational. So, a square over a plus 3. Rational din yan. Okay. So, although it is already in lowest term, yung dalawang to. But ito, hindi pa sa lowest term. So, we need to make in lowest term. So, sige, let us answer. How to make it in lowest term? You are going to use by
the CMF, common monomial factor, or by the cancellation, ika-cancel natin yung common terms. So, by CMF, so may common tayo na letters, pareho yan. So, we will cancel that. That is the purpose of the quotient or division. So, babawasan natin yan. So, the same. So, subtract natin yan. Bawas na. So, mawawala na siya. Then, ito, we have the common term. Okay, ang common term natin pwede magamit ay 2. So, mawawala na rin siya. That's why, may iwan lang iwan. Then, ito, 6 divided by 2. No? Ang may iwan na lang niya ay 3. So, the answer only is 1/3. So, ayun. That is the purpose. Nakita nyo? Wala na siya. X. Wala na siya X. Natanggal na. Kasi that is the purpose. Division. Cancellation. Okay? So, kinakancelled na. Okay. At ang lahat ng ito ay not. Dahil nga kapag yan ay inequate natin yan ay maging 0. So, pag naging 0 na yung denominator ay ang purpose na ang pupunta nun ay undefined. Okay? So, undefined na siya. Remember, why is it that if the denominator is equal to 0, the expression is not rational algebraic expression because the denominator 0 will make it the expression undefined. So, yun is rules natin. Okay? So, wag niyong kakalimutan rules palagi sa mathematics, formula, steps, and the rules. So, yun lang naman wala namang ibang natandaan nyo lang, kaya hindi mahirap sa mathematics. Siyempre, aralin mo lahat ng mga definition, explanation, okay? Para maging magaling sa mathematics. So, ito, we have an activity, no? Ito mismo yung nasa inyong book, no? Para yung ating inaral kanina ay ma-apply nyo na doon. So, you are going to separate the rational and non-rational algebraic expression or irrational. Okay? So, alam niyo na yung mga rules, kaya alam niyo na kung paano sagutin yung mga tanong na yan. Okay? So, you make this activity for yourself. Okay? So, and then we have another topic. Okay? And may review tayo sa rules na sabi ko na last time sa inyo, napakalaga talaga na ma-master nyo ang different rules, lalo sa exponents. Any topic, may mga rules yan na inaaral talaga. So, sa exponents, or the rules of exponents, the laws of exponents, napakalaga. Lalo sa multiplication, ginagamit natin yan kung paano ina-apply yung rules ng multiplication sa exponent. The division rule, sa multiplication, ipa-plus mo the same base, ipa-plus mo yung exponent. Halimbawa, 1, 1, maging 2 na yan. So, dito kasi, ang ginamit yung magkaibang exponent. Pero the same pa rin operation, x plus y. So, dito, division, bawas naman siya. So, halimbawa, dito ay 2, dito ay 1, 2 minus 1, may 1 niya ay, kapag sinulat kasi yan ay, halimbawa, a, 2, then a. So, since the rules is minus subtraction, ibabawas. So, kapag sinusunod dyan, a, 2, minus 1. So, your final answer is a na lang. A na lang kasi isa lang na iwan mo. Hindi mo na-suit lagi ang 1. No need to write the 1. That is 1 already considered as 1 as exponent. No, exponent po ay 1 yan. Okay, like also in his, okay, meron tayong 1 plus, times a 1. So, yun, katumbas yan. So, hindi naman ito ginagamit na. Hindi ginagamit yan. So, ang sagot mo ay a2. Ayan, a square. Kasi pinaplus niya yung exponent. O, sige, gamit tayo ng mas mataas. A square times a cube. So, anong maging sagot mo? Ipa-plus mo. A to the 5th. So, that is the application of exponent in multiplication. Huwag kakalimutan nyo lagi. At the same time, kapag nasa algebra na tayo, hindi na tayo gumagamit ng x, no? So, dito pinapakita lang, kapag sa algebra na, gagamit na, kasi nga letters ng algebra, so, mahirap basahin yan. So, ang ginagamit natin yan ay, pwedeng ganun. Okay.
So, yan. Or, period. Ay, sorry. Period. Period ng decimal. So, period tayo. Sa gitna. Okay. So, yan, katumbas. Kasi pag ang ginamit natin ay x, kapag x no, na variable sa algebra, tapos multiply mo, so mahirap na siya mabasahin. So, how to do that? X square, x cube. So, ayan. So, that's why we avoid using the multiplication symbol na ito sa algebra. So, dito, hindi naman sa, mahirap i-identify kasi A ang ginamit. But anyway, avoid, no? Nasa rules pa rin, not allowed to use this. So, ayun. Then, the power rule, kapag exponent to exponent na, multiply naman yan. Ayun. Huwag kayong malilito. Ito naman, product rule, distribute naman yan. So, napakadali lang yan. Dito, yan. So, sundin nyo lang. At the same time, yung sinabi ko rin sa inyo sa zero exponent, ayan. Dapat kita na siya. At kapag negative, gagawin positive. Ayan, gagawin yung positive, bababa na. Gagawin yung fraction, yung ibig sabihin niya pag negative. Okay. So, the same time, ito naman sa root, no? Ayan. So, yun ang root. So, anyway, ibang part pa naman yun. Karagdagan na lang yan. So, ang mahalaga dito yung multiplication, division, power rule, and then ito, negative exponent. Okay. Ayan, ito pa. Okay, pareho lang naman yan, no? So, just tingnan nyo lang ito ng medyo mahaba, okay, para mas pasundan nyo pa. So, lahat naman, pareho lang na yun dun sa una kong binigay na slide. Okay, so ito na yun, examples. Ito na yung gawin natin positive. So, d, exponent of negative 6. Ang katumbas niyan ay 1 over d, 6 na positive na siya. Yun lagi ang inyong isipan. Kapag meron sagot kayo na negative yung exponent, gawing positive lagi. Dapat ay nasa positive lagi ang sagot sa mathematics, tatlo lang sa algebra. Tandaan nyo na. So, ito naman, dinistribute niya. Okay? I'm sorry. So, 0. Kaya, the meaning of 0 exponent always, katumbas kahit gano'n pa karami, 1 ang sa kanyang katumbas. Ganun lagi tandaan. So, ulit, 0 exponent. So, you're going to multiply by 1. I-express nyo muna, simplify nyo muna. So, kung ano yung makikita mo ng aling simplify, unahin nyo muna yan. Bago ito punta sa final answer. Okay, then the other one, tinan nyo, baka pagtingin nyo, ano bang sagot dito, baka sabihin nyo na, it is already the final answer. So, mayroon pa tayong magagawa dyan. So, because we have negative 8. So, ayun, make it positive. Ayun, ang kanyang final sagot. So, tatandaan nyo lagi. Ayan. So, next, meron tayong example. Ayun, we need to answer this para ma-master nyo. Ayun, ang example. So, para ma-apply nyo na yung ating mga inaral. Okay, so number 1, ginawa ko na a raised to 4. Okay, so, exponent of negative 4. Ayan, katumbas na yan. Sinabi ko nga kanina na dapat ang yung final answer lagi. Kapag may negative, dapat gawin yung positive at yung katumbas na lagi. Okay? At nasa rules natin yan. So, always follow the rules in mathematics.